Okay, magandang araw muli mga kababayan at welcome back my YouTube channel, Taong Kalye. Ayan, meron tayong magandang pag-uusapan ngayon kasi merong in-interview si Senator Marcoleta nitong GMA7 na si Susan Enriquez. No? Napakaganda ng tanong ni Susan Enriquez at napakaganda rin ang sagot ni Senator Marcoleta. Ayan, pakikinggan po natin ang video ng interview ni Susan Enriquez kay Senator Marcoleta at ito bibigyan natin ng reaction. Senator, may mga hakbang ba kayo para tiyaking haharap sa lahat ng pagdinig yung mga sangkot sa flood control project? Kasi baka ho yung iba umalis na, nag-abroad na, sa dami ho ng mga pera ng mga yan, tumakas na. Ay ano ho ang ating katiyakan na itong mga ito ay haharap pa sa mga susunod na pagdinig ng Senado? Kasi sa pagkakataon, hindi ko naman na sinasabi na tumakas na, pero may yung mga nagsasabi sa akin na patawarin ko na sila, nasa Amerika na talaga yung iba. Apa. Ano? So, kasi ang Blue Ribbon naman kasi, Susan, wala naman kaming power na kasi mag-issue ng gold departure order for sila. Ano? So, kailangan namin sundin ng mga proseso. Ang lookout order lang ang pwede namin i-request. Apa. So, gagampanan namin yung cash gawin under the circumstances. Ano? Pero hindi kami papayag na hindi sila darating kasi yung pinakahuli na hindi siya hindi niya pinakinggan, warrant of arrest talaga ang susunod. Apa. Anyway. Okay, mga kababayan, kita po natin. Magandang tanong ni Susan Enriquez, no? Baka nga makatakas na itong mga inimbestigahan na to ng mga politiko, DPWH man yan, no? At mga kontraktor, mga kababayan. Yan sinabi nga ni Senator Marcoleta na hindi naman niya sinasabing na nakatakas na, no? Pero may mga tumatawag sa kanya na talagang wala na sa Pilipinas. Ibig sabihin na doon sa Amerika na, mga kababayan. Ibig sabihin talagang meron na sumibat na talaga, no? At natatakot. Siyempre ang mga sumibat ito, siguradong guilty ito, mga kababayan. Siguradong ito involved sa may manumalyang flood control, mga kababayan. Sa ngayon, iniimbestigahan dito sa may Senado at Kongreso. Ngayon, mga kababayan, ang tanong ngayon dito, sino naman ang mga taong yon na tumakas na, ano? Kasi sa pangdinig ng kagahapon ng Kongreso, wala doon, mga kababayan, si Dong Gonzales, na yung congressman ng Pampanga, at wala din doon si Saldico, mga kababayan. Kung saan hinahanap na si Saldico ni Toby Tiangco, no? Dapat nandoon siya para matanong na rin siya patungkol nga sa mga pangalan niya na involved nga rito sa may anomalya ng flood control. Ang balita natin, mga kababayan, itong si Dong Gonzales, mga kababayan, ang anak pa nito ay silang magpamilya ay kontraktor pala, no? Dito sa DPWH. At ang balita natin, mga kababayan, na discovery natin na meron palang 900 million na nakuha itong kumpanya nila Dong Gonzales dito sa DPWH sa flood control o ano pang mga kontrata sa DPWH. Kaya sa tingin natin, no, mga kababayan, maring si Dong Gonzales ay sumibat na, nabalitaan natin yan, mga kababayan, no? Ang pamilyang ito ay sumibat na pupunta ng Amerika. Pangalawa, itong si Saldico, at ito talaga ang pinakasentro, mga kababayan, magkakatropa yan, Saldico, si Dong Gonzales, si Tambi, no? Yan ang magkakatropa, mga kababayan, at sila ang talagang iniisip ng maraming mga Pilipino na silang tatlo ay talagang sangkot, mga kababayan, dito sa nakikinabang sa kaban ng bayan. Sabi nga ni BP Sara Duterte, no, ng dalawang ito, si Saldico at saka si Tambi, ay talagang sila ang may control ng pondo ng Pilipinas. Kaya ngayon, mga kababayan, hinahanap ni Toby Tiangco itong si Saldico kung nasa saan, no? Kasi nga merong hawak na USB itong si Toby Tiangco na kung saan talagang ebidensya na ipakikita niya, no? At na para makita ng mga buong Pilipino at sa Kongreso na talagang itong si Saldico ay talagang sangkot sa anomalya, mga kababayan. Kaso nga nangyari ay pinigil siya, mga kababayan, pinigil siya ni Congressman Garin. Hindi pinayagan na ipakita itong USB na to. Kaya ito, mga kababayan, itong mga sangkot-sangkot sila dyan, mga kasabot-sabot sila dyan, At itong matindi pa, mga kababayan, no?
ay alam naman natin si Mayor Magalong ay talagang meron siyang hawak na ebidensya. Sinasabi niya nga no, na talagang meron siyang hawak na legit na ebidensya na kung saan maraming politiko, 67 politiko na kongreso na talagang sangkot ito sa maanumalyang pondo ng kaban ng bayan. Pero hindi inibitahan mga kababayan, no? Siguro natatakot sila. Natatakot sila imbitahan kasi maraming kongreso talagang matatamaan dito. Pag siniwalat ito, hindi binulgar ito ni Mayor Magalong. Kaya nakakalungkot no, dahil dapat talagang siya dapat ang pinakaunang imbitahan. Kaso sabi nga ng chairman, si Pisngi, no, kalimutan ko yung pangalan eh. Yon, sinasabi niya dapat daw muna unahin daw muna yung yung mga kontraktor bago daw itong kasi maraming mga dapat malaman sa kontraktor kung sino talaga ang may mga koneksyon dito ng mga politiko. Pero makababayan, dapat talaga itong si Magalong kasi nga marami itong alam eh. Sinasabi niya nga alam niya ang sino ang may pakana, no? May mga involved dito sa may mga kontrata dito sa DPWH ng mga politiko. Kaya dapat ang unang imbitahan nila kasi marami itong alam at masisiwala talaga, mabubunyag itong mga tiwaling gobyerno sa ating hindi lang sa kongreso, maging sa mga DPWH, no? Kasi alam niya ni pati mga kontraktor. Kaya sana makababayan magkaroon ng linaw na itong nangyayari sa ating bansa kasi talagang nakakalungkot na nababalitaan natin na talagang sinasayang lang, no? Sinasamantalahan, no, yung pera ng kaban ng bayan, nire-rape, no? At sila malamang ang nakikinabang. Ang pera nito ay talagang pinaghirapan ng bawat Pilipino. Tayo ay nagbabayad ng buwis, no? Pero ang ginagawa nila, kinukurakot nila, kababayan. Kaya dapat mamulat na ang bawat Pilipino. Ganun nangyayari sa Indonesia, makababayan. Grabe kaya na nangyayari sa Indonesia ngayon. Yung mga politiko na nagpasasa sa pera, ganda ng mga bahay, anong ginawa nila? Diba? Inakyat nila yung mga bahay, yung mga gamit ng mga politiko ay talagang kinuha nila, binaba nila, inuwi nila. Tapos yung mga pulis na mga humaharang, pinagbabato nila, makababayan, pinagbabato nila yung mga pulis na humaharang sa mga tao na kung saan talagang kinukuha, no? Yung nakita ko isang kotse, dumaan ng kotse ng politiko, ang ginawa ng mga tao, pinagpapalo yung sasakyan, galit na galit sila, no? Dahil sa mga corrupt na mga politiko sa kanilang bansa. Sa ating kaya makababayan, mangyayari kaya to, yung mga ganyan mga bagay na dapat yung mga politiko na yan talagang dapat mapakulong yan, no? Gawin natin guys, gawin natin ang mga Pilipino, yung mga ginawa ng Indonesia, ng mga politiko magnanakaw na yan talagang nila, no? Kinuha yung mga gamit, siyempre sa taong bayan yan, mga kotse pinagpapalo, maramdaman nila na galit ng tao. Sa ating kasi makababayan, di pa, no? Alam ko marami ng mga Pilipinong galit, no, sa ating mga politiko. Lalo sa mga korap, hindi naman lahat sa Kongreso, hindi naman lahat sa Senado ay mga korap. May mga itagang ilan-ilan na talagang abusado sa kaban ng bayan. Sana no, mapangalanganan to at talagang maparusahan ng mga to makababayan. Kasi pag walang mapasurasahan dito, walang mayayari. Kaya itong mga nagtatago na to, makababayan nagtatago, no? Sabi ni Senator Marcoleta, kailangan humarap siya sa sunod na hearing kasi nga bukod sa Cebu na hindi umatin ay issue na sila ng warrant of arrest. Arrestuin na sila mga kababayan at sila ay talagang kailangang humarap dito sa may pagdinig sa Blue Committee ng pangunguna ni Senador Marcoleta. At ito nga mga kababayan ay sa Lunes, no? Sabi nga ni Senador Marcoleta, sa Lunes sa September 8 ay pangatlo na itong pagdinig o hearing sa Senado. Sana magkaroon ng panibagong liwanag ito, no, sa ating mga Pilipino at talagang magsalita na rin itong mga kontraktor na to, ituro na kung sino talaga ang mga congressman at DPWS contractor na talagang kasabwat sa lahat ng mga bagay nito kasi hindi naman makakakilos makababayan itong mga kontraktor nito kung wala kasabwat ito sa DPWH at saka sa COA maging sa
mga kongreso, mga kababayan. Ayan, hanggang dito na lang mga kababayan ang ating video. Kaya kung bago na kayo sa aking channel, please like and subscribe para updated kayo sa aking ginagawang upload video. Bye bye po and God bless.